Speaking of Vice Presidente, eto OVP mga bossing, mukhang okay daw, ha. OVP welcomes 903 million budget hike. No, aba, ayaw yung 700. 700 kasi yung binigay sa kanila nung nakaraan mga bossing. Sa kabila nung paghingi nila ng 2 bilyon. Biruin nyo yun, 2 bilyon yung unang hinihingi nila. Tapos kapag tatanungin na ho sa Kongreso ang Vice Presidente, ang tanging gagawin, maglagay ng earphone sa kaliwa, maglagay ng earphone sa kanan para pong pangbabastos doon sa mga magtatanong kung saan nyo po ba gagamitin itong pondo na ito, bakit ubod ng laki, bakit lagpas doble ang hinihingi nyo versus doon sa mga nakaraang mga Vice Presidente. Ayaw paliwanag. Kasi siguro alam mo nila mga kababayan na televised. Naka-televise at nakikita ng mamamayang Pilipino kapag pinaliwanag ko tatanong nyo sa amin na 100 million dyan mapupunta lang sa mga advisor ko. Pero yun, 5% nung hinihingi nilang budget punta doon sa mga advisor. Pagkarami-raming advisor. Di ba? OBP welcomes, 903 million budget hike, as BP Duterte weighs request for more. Nakakatakot na Hindi, sabi naman ho ng palasyo, open naman po ang palasyo, Open naman po ang gobyerno na pagbigyan yung kanilang hinihiling na dagdag na mga budget kung maidi-discuss nila ng maayos, kung maipapaliwanag nila ng maayos. Pero kung ang gagawin na naman ng Vice Presidente, kagaya ho nung dati na ipinagtatanggol ni Boy 2K o aka Kuryente King, na si Marcoleta. Hey Marcoleta, wag mong kalimutan, yung ipinangako mo sa sambayan ng Pilipino, 2,000 pababa, libreng kuryente, ha? Pinagtanggol kasi ni Marcoleta yan nung nando siya sa Congress. Ang gusto ni Marcoleta, mga bossing, kapag po humingi ang Vice Presidente ng budget, wala nang question, wala nang pagpalipaliwanag. Basta ibigay na lang. Kasi yun daw po ang nakaulagalian ng Congress. Pag Presidente, Vice Presidente ang humingi, wala nang tanong-tanong dyan. Diyos ko, di inilugmok mo ang bayang Pilipinas. Sa panahon ho kasi ngayon, mga bossing, hindi na po uubra. Yang ganyang sinasabi ni Marcoleta, panahon pa ho ng 19 kopong-kopong yan. Ano po? Sa ngayon ang daming hindi maipaliwanag, ang daming hindi masagot kung nasaan yung pondo ng bayan. Di ba? Kagaya na lang 125 million. 11 days? Ay, nako po, Lord. Basahin ko na to. Metro Manila, Philippines, the Office of the Vice President welcome the proposed 903 billion tawag dito, nasanay ako na billion po kapag ka Duterte ang mga humihingi ng budget, billion 51 billion, 2 billion, di ba? The Office of the Vice President, OVP, welcomed the proposed 903 million budget for 2026, a significant increase from the previous allotted 733 million, and said Vice President Sara Duterte will assess whether further fundings will be requested. Basta ipaliwanag nyo ng maayos, ibibigay naman yan. Basta may kumpleto kayong dokumentasyon o may kumpleto kayong pagpapaliwanag patungkol dyan, ibibigay naman yan. Pero kung ang gagawin ho ulit ng Vice Presidente, bibigay ng kopya ng papel. Di ba? Bibigay ng kopya ng papel. Tapos kapag nandoon na, tanungan portion na. Bakit po ba ganito, ma'am? Bakit po ba ganito, ma'am? Nako, ayaw sumagot, maglalagay ng earphone sa tenga. Pangit naman ho yun. Di ho ba? Pangit naman po yun. Yung pala, makita natin o nakita ni Coco Pimentel, 100 million pupunta doon sa kanyang mga advisor.
Tapos karamihan po doon sa mga pasobra, mga kababayan, ginagampanan na po ng DSWD. Ginagampanan na din po nung iba't ibang mga ahensya. Kumbaga, yung kay Vice Presidente, pang-doble lang po. Paano pag hindi nagamit? Kasi nga meron ng mga DSWD na gumagampan dun sa tungkulin na yun. Saan pupunta nun, mga kababayan? Kay ulit? Kay Mary Grace Piatos, kay Kokoy Villamin na naman. Naku. Ito po ang dapat talagang maresolba, mga kababayan, ng bayang Pilipinas. Ano po yung korupsyon sa gobyerno? Huwag po kayong maingay. Nandiyan po si Mami Peng. Ayan, shout out po at pakisuportahan po yung channel ni Mami Peng. Na may ano ba yan? Tigre yan ha. Nakakatakot yan, Mami Peng ha. Shout out sa iyo, madam. Oh. Ngayon sabi dito. Ayan may spokesperson na ang Vice Presidente. Alam niyo kung bakit meron spokesperson na ito? Kasi para mabawasan na po yung mga naririnig nating putulan ng ulo, yung hukayan ng ng labi. Huhukayin ko. Baka hukayin ko yung yung bangkay ng dating presidente, itapon ko sa West Philippine Sea para mabawasan na yung gano'n. Kasi ang Vice Presidente walang control Hindi kayang rendahan yung bunganga ng Vice Presidente, mga kababayan. Ako tama para po sa akin, tama po na kumuha sila ng spokesperson, mga bossing. Bakit to? Nakakahiya ho? Hindi ho lang po nakakahiya, mga kababayan, no? Na tawag dito, hindi lang ho nakakahiya dito sa ating bayan. Nakakahiya din po sa labas ng bayan. Sasabihin, naku, tingnan mo yung inihalal ng 32 million na Vice Presidente. Baliw ata. may hablig yata kung ano-ano pinagsasasabi. Yung bayang Pilipinas nag-aantay sa kasagutan doon sa confidential funds. Tapos ang isasagot niya, may bangkay na gustong hukayin, gusto itapon sa West Philippine Sea. Sabi ni Neng Gigi, mali naman ang nag-approve sa budget. May kaso pa sa korupsyon pero bigyan ulit ng extra 170 million. Hindi, kumbaga, parang propose pa lang ho nila yan Oh yes, sabi dito, oh yes, of course, it's a welcome move. We're very happy that from 733 million proposed budget for 2026, copying only what was approved in 2025, nag-increase siya ng 733 to 803. And then another increase happened and now we're 903. Paano na ba to? O propose pa lang nila? O approve na ito? Kaya lang, of course, ang susunod naman is papayagan ba? Yan, hindi pa. Papropose pa lang ho nila, mga kababayan. Which is, tama din po, si Ma'am Neng Gigi. Di ba? Meron pang kaso ng ganito. Bakit nga naman bibigyan agad? Pero siyempre, mga kababayan, sabi nga natin, kung maipapaliwanag nila ng maayos yung hinihingi nilang budget, bakit naman hindi papayagan? Di ho ba, mga bossing? Ay, nako. Approve daw nila basta tuloy ang impeachment trial. Yan ang malupit. Naiipit si Chis. Mamaya pag-uusapan natin si Chis Escudero, no? Sabi ni Mauricio Cristobal, nako, kapatid ka ba ni Banat Bay? Joke lang po. No, alam ko naman na ayaw niyong malilink doon kay Banat Bay. Boss, ask ko lang, kailan kaya kakarmahin sina Chis Escudero, Junggoy Estrada, Joel Villanueva, na anak ng JIL founder? Kahiya, makajos, pero panig sa masasama. Ang karma po, hindi natin masasabi kung kailan po dadating. Bahala na sila dyan, mga kababayan. Eto, yung sinasabi ko po sa inyo. Yung last year, no, ang hinihingi nila is 2 bilyones ho. Ayan, iniikutan ko. In last year budget deliberation, the OBP proposed 2.03 billion budget for 2025 was rejected. Representative hearings, paano ba namang hindi mare-reject yun? Pagpapaliwanag na lang po ang kailangan, hindi pa ipinaliwanag. Hihingi sila ng ganong kalaking budget.
tapos ayaw ipaliwanag. Hihingi sila ng ganong budget, tapos earphone lang ang ilalagay nila sa tenga nila, hindi sila marunong makinig. O paano bibigyan ho yun? Eh kung idinepensa ho nila yon, mga kababayan, di ba? Kung idinepensa ho nila yon, mga kababayan, baka posible pa. Oh. Eh kaso ho, mga bossing, walang pagdepensa eh.